Some of them, ang nakikita nila, figure. Yes. Some of them, ang nakikita nila, gusto ko rin kumita niyan. Yes. Tama. Which is, kaya naman talaga. Yes po. At lahat ng makakarating dyan, dadaan din sa journey ng pinagdaanan mo. Yes po. Diba? Na hindi ka lang naman sumuko eh. Diba? Eh din sabi mo nga, you need to invest. Kasi nila, is ito na eh, di ba? Nakikita nila, ito kumita ka na ng 41,500 in just one day. Ama, yun yung nakikita ng iba eh, di ba? Kumita ng 21,500 in just one day. Tama? So yun ang sinasabi ko kanina eh, na na-award na, tama, nag-OFW, go home for good. So, yan na yung nakikita nila eh, di ba? Yan, di ba? So, ano ba yan? Awardee ka rin dyan. Global player. Global player. Di ba? So, ibig sabihin niya, global player, ang market mo na dyan ay hindi lang mga Pilipino. Nag-start na ako ng international market. Yes, so pag na is international market na, di ba? Wow! So, Boracay. 2019, nag-Boracay. So, mga ilang beses First time ko yan, Coach. Boracay. nag-Boracay. And alam mo yun, Coach, dati yung Boracay, nakikita ko lang sa libro. Na one day, makarating din ako sa Boracay. Kasi sabi ko, nasa Pilipinas lang hindi ko marating. Ibig sabihin, pangarap mo rin pala talaga ng Yes, Coach. Kasi nakikurious ako, ano meron sa Boracay? Bakit naging sinasabi nilang tourist spot? Sabi ko, kung ibang lahi na interest magpunta sa Boracay, bakit ako hindi ko marating ang Boracay? So, di ba? Hindi talaga ako, pangarap ko lang talaga ang Boracay. Pero ngayon, grabe, nakailang beses na ang balik ko doon, Coach. Tama, no? Tama, di ba? Kung yung mga Pilipino nga pumupunta ng mga Pilipino, mga foreigner pumupunta para makita yung Boracay. Yes, po. Tapos ikaw na Pilipino, nasa Pilipinas, bakit hindi mo rin punta ng Yes, Boracay? Coach. Gusto ko dati, Coach. Hindi ko afford yung, Coach, pamasahe. Pero alam mo ako dati, hindi ko alam ang Boracay. Ako, Coach, alam ko na siya since high school pa lang ako. Hindi ko alam dati ang Boracay, dito ko na lang talaga nalaman na, ayun ka na yung Boracay. Nakita ko lang siya before sa mga pictures. Ay, ang galing, no? Kaya dati, hindi ko pangarap pumunta ng Boracay. Yung noon. Tapos, nung nandito na ako sa business, okay, may Boracay pa. So, doon ako nakapunta ng Boracay. Imagine mo ang galing sa negosyo. Kahit hindi mo pangarap, pwede mo makuha, di ba? Dahil may pera na. Diba? So, imagine mo, nakapunta ka dito ng Boracay. Di ba? Ito, award rin. Di ba? Gala night din to. Yes. Baler. Yes. Alam mo na to dati ba, Baler? Hindi ko alam yung color. Hindi Ang mo. ganda pala dyan. Okay. Ito. Yate. Wow! Ikaw ba yan? Ano yan, Coach? Parang second time ko na yan. Diyan. Second time na nag-yate. Yes, Imagine second mo. time ko yan. So, kung ikaw na, hindi mo ito. Ay, hindi ko ma-experience. Hindi ko nga kilala ang yate before. Ano ba yung yate? Ang kilala ko bangka. Hindi mo alam yan. Hindi. Oh. Hindi ko alam. Samot din eh. Wow! Pak Gunner! Crystal kaya. Chris, sikat na. Wow! May pa Gunner. So, Grabe. ikaw ba yan? Diba? Ang ganda ng lifestyle. Yes, Tama? po. Ito yung, sa Boracay to, no? Yes po. Ano to? Yan yung nagbili ako ng iPhone. Pa-iPhone ka na lang. Yes, Coach. And never kong pinangarap yung iPhone, Coach. Kasi before, sabi ko, hindi ko afford yung iPhone. Baka mawala na ako sa mundo. Hindi ako magkakaroon ng iPhone na yan. Kasi price pa lang yan, di ba, Coach? Magkano? Yes, tama eh. And nung nalabas ko yun, Coach, grabe sabi ko, grabe po, hindi ako makatulog, hindi ako mapaniwala na nagkaroon pala ako ng iPhone. Tsaka maganda nito, cash mo to binili. Yes, Coach. Afford mo na, nagbumili. Sabi ko, grabe, afford ko pala. Ito,
Nag-helicopter sa Boracay. Ito nag-helicopter ka sa Boracay, sumakay ka ng Yes, helicopter dyan, di ba? Yes po. So imagine mo, yan na yung lifestyle mo ngayon. Yes, coach. Di ba? Oh. So ito na yung Saudi. Di ba? Ito na. Oh, yan. Oh, Saudi. Ito. Buhay. Ito yung nag-join ka pa lang eh. Yes po. Yan yung uniform mo dati, nakakausap kita eh sa Coach. video call. Sa CR pa. Oo. Yes. Yan ang itsura mo nung pag-uwi mo dito sa akin. Nasaan yung picture mo nung punta tayo with office? Hindi ko na nga mahanap, coach eh. Ay, nandun sa Facebook yung na-vlog. Kasi naalala ko, nung sinundo kita sa airport, dumiretso tayo, kumain tayo sa, tag ito, Cafe France. Yes po. Tapos dinala kita sa massage. Yes po. Diba? Yun ang first day mo na First na umuwi uwi. ng Pilipinas. Yes po. Diba? So, naalala ko. Ikaw to, oh! Oh, wait yan, coach. Ayan. Tingnan nyo naman si Jessie. Ikaw yan. Alayo yung nag-itsura. Diga? Layo eh. Pak! Saudi ulit. Arabian. Yan yan sa Saudi pag nalabas. Wow! Saro night. Ang laking transformation eh. Ito po eh. Yes po. Ito sa helicopter. Diba? So some of them gusto ng ganyang buhay. Yes. Diba? Maraming tao na gusto yung ganitong buhay. Yes po. Ay, wala yung picture pa sa Palawan, no? So, some of them gusto ng magandang buhay. Yes po. Kaya lang, ang hindi nila makaya kung paano paglabanan, lusutan, yung mga discouragement na nangyayari sa kanila. Yan yung makikita nila, yung resulta na meron ka na ngayon. Pero behind that, bago ka naging ganyan, yun ang mga pinagdaanan. So, hello, great day sa lahat ng leaders natin worldwide. So, today is Wednesday. So, for tonight, pag-uusapan na naman natin ang isang kwento na totoong pangyayari, totoong na-experience, at totoong ginawa ng isa nating leaders na maganda nito through key program. So, nabago, natulungan, and hindi lang basta natulungan, talagang nag-transform ang kanyang, sabi nga, buhay. Diba? Nag-transform into 360 degree. Could you imagine? Gaano yung 360 degree ng pagbabago na nangyari sa kanya. So, ngayon, pag-uusapan natin paano nakatulong sa kanya yung programa ng Key Program at paano, di ba, niya napagsabay yung ginagawa niya as OFW sa Saudi na nag-start sa ganitong negosyo. And then ngayon, full-time na ginagawa yung business. And hindi lang basta full-time. Isa sa na-create ng Millionaire Circle ng company. And syempre, ng ating Team Krypton Worldwide sa tulong ng Key Program. Diba? So, heart dyan, diba? So, kung gusto mo na ikaw naman yung next na magkukwento, stay tuned kasi marami kayong matututunan sa special guest natin ngayon. Okay? So, hindi ko na papatagalin, okay? None other than our Key Program Achiever, diba? OFW na nag-for good dito sa negosyo natin. So, please welcome Millionaire Circle, Mentor, Coaches International, Coach Jessie Quijada. Good evening. Yes. And of course, hello sa mga leaders natin na nanonood right now. Yes. So, good evening, Coach J. So, welcome sa Kim Talk, Real Talk. So, pag sinabing Real Talk, totoong kwento ng buhay ng journey ni Jing, di ba? Yes. So, si Jing ay dating OFW from? From Kuwait and Saudi. Okay, so two countries.
Middle East. Yes. Kaya sabi, Arabo. Yes, Diba? Coach. Arabo. Baka sabi nila pagka daw mga Arabo, ay, huwag na pala. Baka maano tayo, no? So, basta yun na yun. Kasi syempre may mga Arabo rin na, mga Pilipino na talaga. Yes. Diba? Pero sabi, mahigpit daw sa Middle East. Ayaw po, Coach. Kasi maraming bawal doon, Coach. Unlike dito sa Pinas na di ba sa Pinas, liberated. So, Yes. pwede mong suotin yung gusto mong suotin. Unlike sa ibang bansa na talagang, kumbaga, Coach, yung Pinas, compare mo doon, meron talagang disiplina doon. Sa Sa- Middle East. yes po. Kasi pagka Pagka nagkasala. sinabing bawal ang ganito, bawal talaga siya. Mm. Unlike sa Pinas na maraming bawal, pero ginagawa. So, sabi nga ni Kim Chiu, pag bawal lumabas, Bawal. bawal lumabas. Yes po, So, Coach. ganon. Yes, Coach. Okay. So, si Jing ay taga saan? So, yan. So, Tugong Mindanao. Yan. So, hello. Kumusta mga Bisaya dyan na nanonood? Yan. So, maayong gabi. Yan. Sa tanan na OFW na naglantaw sa atong live na Kim Talk right now. Yan. So, So, hindi ako masyadong, parang unti ko na nakalimutan ko sa Bisaya. nates, diba? Kasi nag-Bisaya man doon. Guwapa mo mga Bisaya. Uy! Sabi nga nila, Coach, basta Bisaya daw, guwapa. Tapos, ano daw, Coach, ang tawag daw, may sinasabi silang Bisaya eh. Basta Bisaya daw, ano ba yun? Kalimutan ko yung term. Basta yun na yun, alam yun ng mga Bisaya. So, Yan. shout out sa mga Bisaya diri. Uy, doon na ba? Mga Bisaya, diha. Doon. Oo, Mga Bisaya Bisaya dyan. diri. Sa mga Bisaya Pag dyan. dire, dito. Okay. So, magandang gabi. Maayong gabi. Maayong gabi sa Bisaya diha. Yes. Small. Small Coach. Sa Bisaya, ano yung konti-konti? Gamay. Gabay lagi. Mga gano'n na rin ka, ano? Yes, po. So, mayong gabi sa mga Bisaya. Yes. Yan. So, si Coach Jing ay isang Bisaya. Yes. Proud Bisaya. Yes, pag sinabi, pag ako dati so pag narinig ko yung Bisaya, so parang, Bisaya na ito, parang takot. Diba? So parang ang tingin ko sa mga Bisaya, matatapang. Yes. Kaya dahil kung nakakaranig ako ng Bisaya, hindi ko pa ganun dyan kasi matatapang yung mga Bisaya. So parang ganun sa akin noon. Pero nung nagtrabaho na ako, sobrang dami ko mga Bisaya na nakakasalamuha. And mababait pala yung mga Bisaya. Yes, po. Diba? Ang maganda nito, hindi lang basta mababait. Alam mo ba, nagturo sa akin paano yumaman, paano kumita ng pera, paano nakapunta sa ganito situation, Bisaya. Yung mga nakakasama ko talaga, ay mga Bisaya. Yes, po. Ang dami din. Actually, last week, si Coach Tin, lahiman din Bisaya yun, di Yes ba? po, Coach. Kasi taga Jensen ang mama niya. Oo, di ba? Davao, Yes. ID. So, Davao. Bisaya rin, no? Bisaya rin. Tapos napapagkamalan ako lagi na Bisaya. So, hindi ko naman alam ba't ako napagkamalan ng Bisaya. Ang Bisaya kasi, Coach, dawin na magsalita. Sabi nga nila, ang Bisaya, napapalambot yung matigas, yung malambot napapatigas, yung matigas napapalambot. So, may ano ko dyan sa Bisaya. Sabi nga, sa Bisaya daw, ang fish, maraming ibig sabihin. Yes. Fish is the Face mo ka. fish mo ba? Fish? Ang daming fish. Yes. Diba? So, peace be with you guys. Bisaya fish. So, maraming meaning, di ba? So, bahala na kung anong sentence yung gagamitin. Basta fish yan. Yes, Coach. Actually, saludo ako sa mga Bisaya kasi yung mga Bisaya, ngayon pag sinabing Bisaya, ay tuwa na ako. And pag tingin ko sa Bisaya, lagang ano ko, ay, payaman to kasi Bisaya. Kasi yung mga Bisaya, simula nung nagkaroon ako ng nakakasalamuhan na sugot na Bisaya,
sila, mga bata pa lang, kumbaga parang ang culture ng mga Bisaya, bata pa lang, tinuturoan na mag-stand up. So marami akong kilala na gano'n na Bisaya, na bata pa lang, marunong nang magnegosyo, tama, bata pa lang, nagtatrabaho na, di ba, bata pa lang, talagang, kumbaga yung magulang, talagang, oh, sige, yan yung gawin mo, di ba? So yun naman ang gusto kong ugali ng mga Bisaya. Yung gano'n, yung talagang bata pa lang nai-educate na. Di ba? Yes, coach. Kasi sa Mindanao, coach, more on doon, kumbaga yung mga mostly ng trabaho doon, lalo pag hindi nakapagtapos sa pag-aral, so farm yun, gano'n. Tapos yung mga work, kumbaga sa parents na hindi din professional, talagang nasa ano lang, sa bukid. So yun, ang nangyayari, yung mga anak na nag-aaral tuwing school days, Monday to Friday, Saturday, Sunday, nasa farm automatic. So kumbaga yung mga bata pa lang doon, coach, natututunan sa mga trabaho na. Kaya at young age, kahit mga 14 years old, 15 years old, kumikita na sila ng sariling pera. Oo, ganun yung mga Bisaya. Talaga pag sila Bisaya, matikas yan. Yes, Di ba? coach. Kaya Matakag yan. yun yung sinasabi nila, coach, na pag Bisaya yan, ay, gahi yan. Yeah, oo, yun, ganun. Yes. So, si Coach Jing, so, anong klase ka na anak mo? Parang pangit ng that term, ha? Ano ba tawag? Anong klase ka na anak mo? So, si Coach Jing, yung childhood mo, so, paano ka, anong journey mo? From elementary or what? Simula ng ano ka? Nung elementary kasi ako, coach, nag-start ako. Hindi ako nakapag-aral, coach, hindi ako dumaan ng kinder, daycare. Hindi ako dumaan yan. Hindi yata uso yung mga panahon na yun. Yes, po, coach. Dumiretso ako ng grade 1. So, nung grade 1 ako, grade 2, grade 3, grade 4, kasama pa namin ng mama namin noon. Ako kasi, coach, parang, ewan ko lang, coach, bakit parang kahit bata ako, pero parang, naano na ako na pag nagnenegosyo ko lang kikita ako. Kasi kahit elementary ako, coach, nagtitinda ako ng kung ano. Yes, pagka halimbawa may kakilala ko, itsahin ko, alam ko may mga SKB sila, nag-o-offer ako, sinasabi ko, uy, dalhin ko yung SKB niyo, ante. Ibebenta ko sa school. So natutuwa na ako doon, that time, halimbawa, papadalan ako ng 50 pesos na ice candy. So, bibigyan ako ng 5 pesos. So, parang for me, ang laki na ng pera yun that time kasi iba naman talaga before kaysa ngayon. Yes. So, parang ang 5 pesos dati, na-appreciate ko na siya. Sabi ko lang, kaya parang gano'n na yung nangyari sa akin na kung ano-ano, basta may nalalaman ako na nagluluto siya ng ganito, nag-offer ako na, ay, auntie, ako yung magtinda ng ganito. So, ibig sabihin, bata pa lang madiskarte ka na. Yes, po. So, bata pa lang, gusto mo na talagang kumita ng pera. Yes, coach. Lalo na yung pag-graduate ko ng grade 6, yung mama ko, nag-decide na pumunta din sa Manila. So parang mas lalo ako doon naging independent, coach. So, doon sa Bisaya, ang pera nasa Manila. Yes. Oo. So, kaya mga mo nag-Manila. Yes, coach. Ngayon, nung nag-Manila pa mo, dumami na yung pera. Ay, wala din, coach. Alam, nasa naman yung pera. Yeah, wala. Wala din nangyari, coach. Yun yung question. Noong first year ng mama ko, 1 year siya din sa Manila. Nung nag-start, okay pa yun, nagpapadala siya ng pera. And then, 2 years niya, coach, biglang nawala yung communication namin. Ano, wala na si mama mo pera? Yes, coach. Hindi, coach. Nawala yung contact namin sa kanya. Hindi namin alam kung nasaan siya, ano nangyari. Wala na kayong balita, as in, naputol yung communication namin. So, nangyari doon, coach, mas lalo ako nag-eager kasi ako, hindi ako totally close sa papa ko. Yun. So, nangyari, school ako, coach, lalo ako naging independent. Kasi hindi ako close sa papa ko. Although love ko yung papa ko, pero hindi ako totally yung papa's girl. Oo, kasi mama's girl ka gano'n. Yes, po, coach. So, nangyari nung coach, yung province kasi namin, coach, kumbaga barangay, malayo sa town, which is yung town, nandun yung school. So, mga 5 kilometers. Lalakarin lang yan, coach. So, sabi ko, hindi ko kayang everyday naglalakad. Lalo na pag naulan, kasi maputik yung daan. So, alam mo natin yan yung daan sa probinsya, Yes. diba? So, nangyari nun, coach, nag-decide ako na every Friday lang ako ng hapon uwi sa akin. So, since yung mama ko, marami yung kapatid doon sa town, 3 yung kapatid niya.
Ang ginawa ko, coach, dito sa isa kong auntie, 2 days ako, doon sa isa, 2 days. Palipat-lipat ako. Pero coach, that time talaga coach, natutunan ko coach na dumiskarte ng akin. Kasi ang nangyari pa doon coach is, buti nga lang coach, naging scholar ako nung mayor sa amin is ninong ng papa ko. So nangyari, inoferan ako ng scholarship, yung ninong nila nagbabayad sa school. So yung mga miscellaneous na lang yung ginagastusan ko yung project, gano'n. So sabi ko, paano ba to? Kasi syempre may food. So saan ako kukuha? Nahihiya din kasi ako dun sa mga child ko eh. So didiskarte ako. Nanghingi ako sa mga 20 pesos. So sana ako ng 20 pesos. At that time, pag ang rice noon, 5 pesos. Tapos yung ulam. Tapos sasakay pa ako ng tricycle. So medyo malayo. So, nangyari nun coach, ginawa ko ng paraan na yung 20 pesos, lalaki. Ang ginawa ko, sa isang araw, sabi ko, hihingi na lang ako din sa auntie ko ng pamasahe ng tricycle. So, nahingi ako ng 5 pesos, so yun yung pamasahe that time. Ginawa ko, coach, yung 20 pesos, pinalago ko siya. Wow! Yung, naman yun sa mga Bisaya, yung isang lata ng sardinas na malaki. Yun kasi yung uso dun sa amin eh. Sa palengke, bibili ka ng isang ganun, 20 pesos yun. Mani. Yung mani, yes. So yun yung negosyo ko ng high school, coach. Nabili ako noon, yes, coach. Binibili ko siya, tapos nire-repack ko siya. Wow! Yes, Galing, coach. Tapos, nangyayari doon, coach, yung isang repack, binibenta ko siya, 3 pesos. Isang ganun. Yes, coach. Yung isang pack ng mani. So, mga ilang nakakailang. Yung 20 pesos ko, coach, minsan naabot siya nakaginansya siya minsan ng 30 pesos. Oh, not bad. Yes, coach. So, yun, ganun yung ginawa ko, coach. And then, nung unti-unti na paano ko na siya, ang nangyari naman, coach, nagsawa ako kasi yung mga classmate ko, inuutang. Inuutang. Tapos sabi ko, uy, yun lang yung ko sa sarili ko, inuutang niyo pa. Tapos, ang nangyari, hindi pa ako binabayaran. So, naging libre. Sabi ko, ano ba lang itong negosyo ko, logi ito. Tapos, nauso yung nature garden dati. Nagnegosyo naman ako, nabili ako ng sticker, binibinta ko sa school kasi mabenta ko sa school dati. Yung galing, no? Ganyan ako dati, coach. Parang, yung ganong edad ko pa lang, coach, parang hindi na ako naasa sa papa ko. Hindi ako naasa kahit sa mga tiyahin ko. Not unless, coach, kung necessary talaga na kailangan ko. So yun, parang nagkakaroon ako, ante, pautang mo na, ante ko. So, ibig sabihin, bata ka lang, talagang mulat ka na kailangan kumita ka ng pera. Yes, coach. Kasi namulat yung mata ko nung coach na kailangan kumita ng pera. Kasi, kumbaga yung mama ko kasi umalis dahil sa kahirapan. So, okay, yes. Umalis si Mamo, nagpunta ng Manila kasi ang pera ay nasa Manila para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ganon. yes, coach. Tapos wala din naman, coach. Kaya lang, bigla na lang siyang naglaro in life. Yes, coach. Si shoutout mo nga mama ko, Hello, ma! Shout out! Sa'yo pangalan ng mama, malay mo, di ba? Parang daw wish. Wala. Yeah. So yun, yung ganun yung story ko po sa high school. Tapos, so, nag-college. Ano nangyari pa nung coach? Siyempre, graduate na ng high school. So, sobrang tuwa ko kasi iniisip ko, parang maliit pa lang kasi ako. Lagi ako sinasabi ng mama ko, huwag ka mag-boyfriend ha. Kasi kung gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, focus sa pag-aaral. Ganon. Kung gusto mo makatapos ng ganito, bawal ang boyfriend hanggang di nakatapos sa pag-aaral. So ako talaga, coach, nag-graduate ako ng high school na never ako nagka-boyfriend. Yun, hanggang graduate ko ng high school, gusto ko, coach, na maging kukunin ko yung CPA. So sabi ko, gusto ko talaga maging CPA. So, yung Anong CPA? Certified Public Accountant. So, yun talaga yung gusto ko, coach. Okay. Oo, kasi merong tiyahin yung papa ko na ganun yung trabaho. Nakita ko yung life niya. Ang laki ng bahay, parang may kaya sila. So, sabi ko, gusto ko yung ganyan. Kasi baka yun na yung yayaman ako dyan. Kasi sarap ng buhay niya. Tapos, inopera niya kasi ako na, ikaw, Jessie, medyo matalino ka naman. Pagka nag-college ka, ganyan ang kunin mo, akong bahala sa'yo magpapasok kahit sa ang bank ko. So, ganun yung offer. So, ako, na-inspire ako doon. Kaya nag-decide ako, sabi ko pa, gusto ko mag-aral talaga. Gusto ko mag-accountancy. Sabi ng papa ko, ay, hindi ko kaya ang niyan, tuition. Laki-laki, isang tuition.
5,000 agad. Ilang ano. Tapos sabi ko, paano anong kukunin ko? Tapos sabi niya, kung gusto mo, pahinga ka ngayong taon, next year ka aral kasi pag-ipunan daw namin yung pang-enroll. So parang sabi ko, ayaw ko maiwan, ayaw ko mga behind ng mga, kasi may mga, ano ako yung mga close friend ko ng high school. Hindi kailangan makasabay ako, gano'n. Yes, coach, so, lagi sinasabi, uy, ano, enroll na, ganito, ganyan. Tapos, yun nga, tapos yung papa ko, alam ko, hindi talaga kaya ng papa ko eh, kasi yung trabaho naman talaga ng papa ko, coach, yung, alam mo yung sa probinsya ko nga, nag-operator ng chinso, ano-ano lang, yung mga ganong work lang. And sabi ko, ano pa yung gagawin? Gusto ko talaga makapag-aral. Ayaw ko mga behind na isang taon. Parang nasasayangan ako na mag-staff na isang taon. So, nangyari ng coach, yun talaga coach, hindi ko sinasadya kasi yung papa ko ayaw kong payagan. Ninakawan ko na 100 pesos sa wallet. Yun coach. Nakaya si papa mo. Yes coach, kasi gusto ko pumunta from Balinghuan. So yun, Balinghuan yung place namin. Pupunta ako ng Hingog, parang here, Laguna to Ortigas. So kailangan mo ng pamasay 50 pesos. Tapos coach, that time, sabi ko, ayaw kong bigyan ng papa ko. So, may nakita ko na rin sa wallet na kinuha ko. Tapos hindi ako nagpaalam. Alam mo, sandala ko ng gamit ng coach, yung parang wash and wear lang. Yes, coach. Tapos, pagdating ko dun sa Hingog, nasa Hingog na ko. Inabutan ako ng alas 6 ng hapon. Tapos, kakahanap ko ng saan ba ito naghanap ng trabaho? Mga wanted tindera, mga cashier. Hindi ako tinatanggap, coach, kasi that time 17 lang ako. Tapos, minordin ka. Yes, and hindi, wala nakakilala saan sa lugar na yun. So, sabi, ay hindi, ang hirap mong tanggapin, underage ka, baka naglayas ka sa inyo. Tapos, kakasuhan pa kami ng magulang mo, kidnapping, ganyan. Tapos, alam mo, gusto nakakatawa ko, boss, kasi dala-dala ko diploma ko. Diploma ko ng high school. So, yun yung dala ko. Every time nag-apply ako, yun yung pinapakita ko. Tapos, sabi, ano na yung diploma mo? Tapos, sabi ko, Hindi alam na-applyan mo. opo, boss, kasi nga, so yung nag-eager talaga ako na magkaroon ako ng pera kasi gusto ko mag-aaral. Tapos sabi ko, ay ate, tanggapin niyo na po ako kasi wala akong natutuluyan dito. Sabi ko gano'n. Tapos ayaw kong tanggapin, coach. Wala, hindi talaga pwede sana ako matutulog ngayon. Gabi na. Ay may isang tindahan talaga, coach, na mabait naman. Yun yung naging amo ko talaga na nagliligpit na sila ng mga tinda. Ay nagtulong talaga ako. Tinulong ako na magligpit. Yes, coach, kahit hindi ako tinanggap. Nagtulong ako, sabi ko masipag naman po ako. Oo, pakitang gilas. Opo, coach. So yun, parang naawa sa akin. Kasi sabi, saan ka ba uwi? Tapos sabi ko, taga-Balinghuan pa ako eh. Malayo, alam nila malayo. Taga-Balinghuan ka, paano ka nakarating dito? Ganyan. Eh di sabi ko, kaya nga wala akong makilala dito, wala akong matutuluyan. Naawa sa akin. Tapos sabi, tapos wala ka lang kadamit-damit dala. Palitan mo lang yan, ganyan. Tapos sabi ko, opo. Tapos pinauwi ako sa kanila. Kasi ang dami nilang, kasi coach, ang dami ng tindera, nasa 20. Kasi malaki siya na tindahan. Tapos dinala ko doon, sabi, sige na, sumama ka na lang sa bahay. Pero ngayon lang makitulog ka lang kasi konsensya pa namin, paano ka sa labas. So pinauwi ako, kasama ko yung mga tindera nila. Tapos sabi, ay, bata mo kasi, bakit ka nag-apply, ganyan. Tapos, kinabukasan ko, sumama naman ako sa mga tindera. Ang aga ko din sa tindahan. Tapos parang nakuha nila yung loob ko na, ay, masipag naman pala talaga to. Sabi sa akin ng amo ko, sige, dito ka na nga lang. Basta, hindi ka lang naglayas sa inyo, Pero naglayas talaga ako. Ang sabi mo? Sabi ko, hindi po, kasi nagpaalam naman po ako sa papa ko na maghanap ko ng trabaho. Ayun, so doon ako nag-start na. Nung nag-start ako nagtrabaho, nakihiram na ako sa mga kasama ko na, ipa-text mo na, kasi text mo lang papa ko, sabihin ko, kasi baka, alam mo na, baka nag-alala sa punta. So yun, doon nalaman. So okay na, naging okay na ako na, sabi ko na, nandito lang ako. So yun, pinupunta na ako ng papa ko doon, sinecheck ako, okay na pala. Tapos sabi ng papa ko, ba't ka nagtatrabaho? Kasi ayaw ko payagan, bata pa nga lang ako. Sabi ko, ay pauwi na ako dito kasi mag-working student ako. Yun, ang mga dadong coach, after 3 months na nagtrabaho ko doon, coach, siguro makapal ang mukha ko eh. Kasi sabi ko sa amo ko, ate, kahit hindi rin ako sa ulan, mag-aaral lang ako. Sabi ko, working student po. Tapos sabi, bakit ikaw eh, gusto mag-working student, hindi ka ba nahirapan, magtatrabaho, tapos mag-aaral?
Tapos sabi ko, okay lang naman po sa akin kasi ang oras ng pasok, kasi nag-inquire na ako ng school ng college. Nag-inquire na ako doon na ang pasok, pwede daw pumasok ng 3 p.m. hanggang 9 p.m. Sabi ko, ate, gano'n na lang po, papasok naman ba ako 5 p.m. sa tindahan? Pag-out ako ng 2 p.m. para alas 3, so pasok ako. So, pinayagan ako doon, bro. Pinayagan ka niyo mag-working student. Yes po. Hindi na ako nahingin ng sahod. Ang importante sa akin, kung may project ako, may bayar ko sa school, yun na yun. Basta doble sipag ako doon, boss, pero talagang hindi kinaya ng katawan ko, boss, nagkasakit ako. Hindi ka nakagraduate. Hindi po, coach. Kasi nung time na yun, coach, mag-second semester na dapat, bigla akong nagkasakit, coach. Akala ko may hipa ako, coach. Kasi yung katawan ko, nag-yellow, tapos yung mata ko, alam mo yung sakit na may hipa? Gano'n nangyari sa akin. Tapos sabi ko lang, may hipa yata ako. Tapos nangina yung katawan ko, yung immune system ko. Yung pala, coach, over-fatigue. Kasi nung pina-check up ako, sabi ng doktor, ang bata mo pa kasi, tapos kasi ang tulog ko nung that time, coach, nasa 2 to 3 hours lang. Kasi siyempre kailangan magdoble ano eh. Yes po, coach, kasi pag uwi ko ng 9 p.m., hindi agad ako natutulog kasi maglalaba. Tapos may mga homeworks, yung gano'n. Tapos madaling araw gigising na ako, diretso sa tindahan. So gano'n. So yun pala, over-fatigue daw sabi ng doktor. So yun, tinigil ko. Kasi sabi nung amo ko, ay tumigil ka muna, Jessie, kasi hindi kaya ka daw mo. Anin mo yung pag-aral-aral mo yung ikaw magkasakit. Oo, tama eh, Yes ano? po. So, nung nagtigil ka ng ano, so anong ginawa mo? Doon ka pa rin sa tindahan? Yes, coach, doon pa rin ako baga. Umasa pa rin kasi talaga ako kasi na makatapos ako sa pag-aral. Gusto mo talaga maka-graduate para maging CPA. Yes, coach. Yun talaga. Baliw na baliw ako dyan, coach, sa portion na yan. Kaya, nung nag-college talaga ako, yun talaga yung kinuha ko na accountancy. Tapos, yun talaga, coach. Tapos, nung hindi na talaga, coach, yung parang na-behind na ako, mga classmates ko, nahihiya na ako kasi dinadaanan ako sa tindahan. Uy, kaya ba't hindi ka na nag-enroll? Ganun. Para sabi ko na-lit behind ako ng mga classmates ko. So yun, para makafocus na ako doon sa work. Talagang, hindi, okay na sa akin, kahit di na ako hindi na ako maka-graduate, gano'n. And nasa utak ko ng coach, mag-iipon na lang ako para pag alis ko sa work, agad, trabaho. May trabaho. Opo. So, nakaipon ka naman. Ay, wala din, coach. Hindi rin. Hindi rin, coach, kasi ang sahod ng coach, that time, coach, 3,000 lang. Opo, 3,000 yung sahod. Tapos, dati kasi medyo malaki-laki na. Pakiramdam mo, malaki ng 3,000 eh. Pero, gusto ko hindi rin, coach, kasi yes, libre naman kami sa food. Pero yung mga personal namin na gamit sa amin. Alam mo naman, pag medyo nagdadalaga. So, paano ka nakapunta ng abroad? Yun, coach, yun. Kasi nung time na nag-stop ako nag-school ng college, doon, tumalandi na coach. So, na-boyfriend as in? Yes, prof, nagka-boyfriend. Kasi nung time na yun, coach, sabi ko, kailangan ko na yata mag-boyfriend. Hindi naman ako nag-aaral. Kasi dati, sabi ko, hindi ako nag-boyfriend kasi nag-aaral. Ngayon, hindi na ako nag-aaral. Mag-boyfriend na nga. Baka sakali yung magiging boyfriend ko, yung makatulong sa akin. Ano nangyari, coach? Nagka-boyfriend ako. Lumala pa yung kahirapan ko, coach. So, bakit? Yun, so, nabuntes, yan. So, di ba? Buti Ilan na ka niyan? buti na lang ako, 21 years old na ako. So medyo, ano na. So, yun ba yun, bro? Minalas naman noon. Kasi nga, si Manlolo ko. Si Man ang ano mo? Hindi. Si Man luloko Dapat din yung amo ko, coach. Okay. Yun, Kapatid ng amo mo. Yun, coach. Kapatid ng amo ko yung naging boyfriend ko. And yun. Hindi ko alam na dalawa pala kami. Iba yung panggabi, ibang pang umaga. Shifting! Yun. So, ganun yung nangyari, coach. Yun, nung nabuntis, syempre, hindi ako matanggap ng papa ko eh. Takot na takot ako sa amin ko, sabi ng papa ko. Subukan mo umuwi dito, yung tiyan mo, talagang hihiwain ko yan. Nagalit si papa mo sa'yo. Ay, opo, coach, kasi halos buong barangay, kalaban ng papa ko, coach. Galit na galit kasi parang na-disappoint ko siya. Ayun, na-disappoint siya. Yes, coach, kasi ang laki ng expectation niya sa akin. Hindi siya makapaniwala. Ito gustong-gusto mo pagtapos sa pag-aaral, tapos nabubuntis lang tayo. So parang gano'n. So yun, nung tinala, inopera na ako ng pera. Umuwi ka dito at kung gusto mo magtrabaho, after ng ilang taon ng anak mo, iwanan mo dito kami mag-alaga, magtrabaho ka.
Sabi sa'yo. Yes po, coach. So, nabuhayan ka. Yes, coach, nabuhay na ako. Sabi ko, ay, thank you naman, Lord. At yung kuya ko, tagal-tagal hindi nag-usap, biglang tumawag lang sa akin ng gano'n. Yun. Tapos nung time na yun, coach, ang dami nangyari. Hindi talaga madali, coach, magkaroon ng anak. Siyempre kasi magsaka. Yes, coach. And yung tatay pa nung yung ex ko pa, coach, walang hiya. Hindi man lang, coach, tulong sa akin. Hindi nagbigay ng Wala, support. coach. Kasi nandoon siya na corner ng isang binuntis niya. Okay. So, hindi na siya pinakawala ng isa. Hindi, coach. Kasi kapitbahay nila, so na-corner siya. So yun, yung nangyari doon, sanda, ang dami ko natutunan nung time na yun, coach, na sabi ko, may balik ko lang ka lahat. Ganun talaga yung sabi ka, nasa huli Nasa ang huli. pagsisisi. Yun, coach, ganon. And yun, kaya ako nakapag-abroad, coach, kasi yung time na yun talaga, ang dami kong pangarap na sabi ko, nawala lahat ng pangarap ko nang dahil doon eh. Sabi ko, paano ko may tutuloy yung pangarap ko? Sabi ko, hindi pa naman ulit lahat eh, bata pa lang ako that time. So, that's yung realization ko. Yes, coach. And Pwede ko pang matupad yung pangarap ko. yes, coach. And doon na-realize ko din, coach, yung anak ko, paano ko siya mapalaki ng ayos? Yes, tama. Paano ko mabigay sa kanya yung pangarap niya? Kasi ako mismo sa sarili ko nga eh. Wala ako eh. Diba alam mo yung ano ka lang sa kapatid mo. Na, ang hirap din palang ganun, coach, na situation. Oo, nakatira ka lang. Yes, coach. And may naririnig ka, basta lulunukin mo na ako. Anong narinig mo? Yes, naman. Kasi wala kang magawa, di ba? Accept mo lahat ng masaktan ka eh. Kasalanan mo yan eh. Oo, mag-accept mo na lang. Totoo naman. Yes, coach. Ganun. Ganun yung nangyari sa akin. Lahat ng sinasabi sa akin, coach, wala, nilunok ko. Wala akong, hindi ako nag-comment. Basta tinanggap ko lahat. Sabi ko eh, sa tanggap ko, mali ko naman. So yun, ganun lang nangyari, coach. Hanggang nakarating ako sa So, first abroad mo yung Kuwait. yes po, coach. Kasi Kuwait and Saudi, no? Yes, coach. Ang matindi doon, coach. Akala ko ang $300 kung pagkalaki-laki. Magkano? Magkano, coach? 12,000. 12,000 pesos. Yes, coach. 12,000 lang pala yun sa Kuwait that time. Kasi ang sahod ko ng 80 dinar. So yun, kinonvert sa $300. Oh my God, sabi ko, 12,000. 12,000 pesos monthly. Yes, nasa abroad na yun, coach. Oo. Sabagay, kasi dati siguro medyo malaki-laki yun. Siguro, coach. Pero hindi talaga, coach eh. Maliit lang talaga. Every time na sahod ko, coach, wala na eh. Pagpadala sa amin, wala na tirang sa akin, resibo na lang. So, nung nag-Kuwait ka, lahat ng sahod ko pinapadala mo. Yes, coach. Kasi yun naman talaga pinaka-main goal ko, coach, na makatulong din doon sa kapatid ko kasi that time na Ilang taon kang nag-Kuwait? 3 years, coach. O hindi ka pa nadala, bumalik ka pa kasi Yes, coach, kasi nung umuwi ako from Kuwait, ang dala-dala kong pera umuwi, coach, nasa 40,000. 40,000, so savings Sa mo 3 yun. years, yes, coach. Yun lang talaga yung dala ko, coach. Kasi parang happy naman ako nung ginawa ko, coach, na okay, sige, padala ko sa amin. Hindi ko naman na yun, coach. Wala palang natitira sa akin. Kasi ang goal mo nga is mabigay sa Yes, family coach. mo eh. Yes, coach. Diba? And din yun, ang daming demand. Ganun pala yan, coach, pag nasa abroad ka. Okay. So thinking ng family mo, lalo na kasi OFW talagang magaling ang OFW magsinungaling. Laging okay ang OFW, pero hindi naman talaga okay. Yes, sabi nila, no, yung mga Yes. nag-OFW nga hindi mo pwedeng sabihin yung situation mo talaga sa Yes, coach. Kasi thinking kasi ng OFW, coach, baka pag nalaman ng family ko na ganito pa, sila yung mag-alala. So ayaw mo nag-worry sila. Yes, coach. Yung galing ka mo may dala kang 40,000, ano ginawa mo sa 40,000? Ay, coach, ang nangyari, coach, galing ng abroad, pag-uwi, timing pang December, birthday, Pasko, New Year. Siyempre, coach, yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko, naglalambing. Biling ganito. Ay, wala, sa akin na lahat ng gastos. So, kung tutusin naman talaga ako sa 40,000 sa Pinas, magkano lang? Yes. Pag ginastos mo siya, wala. For me kasi, 40,000, parang wala eh. Basta, hindi mo malayan, ang bilis maubos. Oo, kasi lalo na yung Pasko yun. Sa'yo Yes, talaga coach. lahat. Wala bang 1 month, coach? Nagulat ako, wala na yung 40,000. So ano ginawa mo? Nagbalik na naman abroad. Yes, coach, nag-decide na naman ako. Tapos, di ba nung sa Kuwait ako, coach, di ba nakakulong ako doon? So yun,
Okay, nakulong ka nga pala sa Kuwait, no? Yes, coach, nakulong ako doon. Pero tapang ko din, no? Hmm. Kasi nga, bumalik pa, nag-a-apply pa rin ako sa Saudi. Imagine mo, no? Bago ka nakauwi, nakulong ka. Yes, coach. Yun yung ayaw na ayaw ng papa ko. Sinabi mo yun sa papa mo? Yes, coach. Kasi bago ako dinala sa, tawag nun, sa kulungan, nakatawag ko sa papa ko. Sabi ko pa, bukas yung flight ko. Akala ko naman kasi kung bukas talaga yung flight ko. Kasi ang sabi ng pulis, nung nag-interview sa akin, okay, pumunta ka muna, stay ka lang ng isang gabi, bukas yung flight mo. Gawa yung amo ko ay magkahiwalay, babae at lalaki. So, sumama ako sa babae, which is ang employer ko talaga lalaki. And yun pala, nangyari, pinablatter na pala ako doon sa pamilya ng lalaki na ako daw lumayas. So, run away. Buti nga, close run away lang yung kaso ko. Dinitain ako ng... Nag-away sila, dinamay ka pa. Nag-iwalay, coach. Yun, gano'n. Tapos yun nga, after noon, bago ako nakulong, nakatawag ako sa papa sa ko, pa, bukas na yung uwi ko, bukas yung flight ko. Kasi yun talaga yung expecting na usapan namin ng pulis. Tapos, nangyari noon, coach, 10 days, ako nakulong. 10 days na sa kulungan ka lang. Yes, coach, parang mababaliw na ako naman, coach. Sabi ko, grabe naman to, yung nagpunta bala ako dito sa Kuwait para magpakulong. Parang sabi ko gano'n na, wala naman akong kasalanan, tinulong pa. Sabi nga ni Coach Tin, 2 years siya parang nakabilanggo. So ikaw, 3 years na nga, tapos totoo ka bang Yes, nakabilanggo? coach. Ay, grabe yung experience na yun, coach. Kaya, number 1 yun, coach, na natatakot ako nung una. Pero nung umuwi na ako sa Pinas, na wala na yung pera ko, ay, iba talaga, coach. Yung nakitira pa lang, coach, eh. Alam mo yung gustong So parang back to zero talaga, coach. Oo, kagaya na nung bago ka nagpunta ng Kuwait. Yes, coach. So, ang dami ko na naman, ganito, ganyan daw. Yun, so nag-decide ako mag-apply na nga lang ng Saudi. Kasi nakaban ako sa Kuwait. So, hindi ako pwedeng mag-apply ulit doon. So, nung sa Saudi, yung papa ko balik agad, kakakulong mo lang, babalik ka naman, gusto mo ulit makulong. Yung gano'n. Sabi ko, ay hayaan mo na pa, magkaiba naman ng, sabi ko, baka swertehin ako in mag-Saudi. Saudi, paano ka na-involve sa negosyo? Ayun, coach. Actually, coach, ang negosyo, sa Kuwait pa lang, marami na nag-offer sa akin ng business. Yun, yung global pa that time. So, yun, dami nag-offer sa akin. Siguro that time ko, sa Kuwait ako, hindi lang ako open-minded sa online business kasi hindi ko siya naiintindihan. So, yung dami nag-offer pag sinabi ko, mag-business tayo, business ito. Hindi ako naniniwala. Siguro yung upline ko nung nasa Saudi ako, kasi nung nasa Saudi talaga ako, coach, magsi 5 years, 5 years, doon ako nag-decide na, Lord, parang pinag-pray ko, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity, napapagod na po ako. Sabi ko, ayaw ko na magtrabaho, Lord. Pero, wala akong ipon eh. Paano ako mag-stay sa Pinas? Nasa utak ko, magnegosyo. Sabi ko, gusto ko magnegosyo. Kaso lang, Lord, wala akong puhunan, Lord eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako, Lord, ng sign kung tutuloy ko pa yung pag-work or uwi ng Pinas for good, ganun. So, that time talaga, coach, hindi ko na may in-expect kasi yung nangyari naman doon, coach, sa upline ko, si Coach Susan. Ako yung naka-add sa kanya. Sa sponsor mo, Yes. inad mo siya. Ako yung nag-add sa kanya kasi kapilido ko siya. Okay. Nung in-add ko siya, hindi ko alam, siya pala networker. Yun. So, nung na-add ko siya, kasi mahilig ako dati, coach, nung nasa abroad ako, mahilig ako mag-add ng mga kapilido ko. Nag-a-add ako ng mga sakyada to, ina-add ko, hindi ko kakilala. Parang ganun yung ano ko dati sa abroad ako. Parang nag-enjoy lang ako na kilalanin siya, taga saan siya naghahada. Parang ganun. And yun, timing nung time na yun, itong si Coach Susan, yun, nakilala ka na niya, na-introduce mo na pala sa ano yung business. And siya yung nag-introduce sa akin. Noong una, negative din ako, Coach. Sabi ko, yung dami nag-invite sa akin yan. Sa Kuwait pa ako, hindi ko nga yan pinasok kasi alam ko, scam daw yan eh. Wala daw kumikita dyan. Oo. Tapos sabi ko, nasasayang daw yung pera dyan. Tapos sabi naman ng apply ko, si Susan, ay hindi, totoo talaga to. Kasi yung mentor ko, factory worker dati, ngayon may kotse na, kumikita ng 6 digit. Sabi ko, ay talaga. Kaya ako talaga, siguro, sa kagustuhan kong kumita ng pera, nadali ako doon. Siya, sinabi niya na... Sinabi niya na nagsi-6 digit daw. Tapos, parang ini-imagine ko kasi ko, ala, kumusta kaya ang buhay ko pag ako nagsi-6 digit? Okay. Pag nag-100,000 ako, sabi ko, dito nga, parang natutuan ako sa 20,000.
paano pa kaya pag nagwa 100,000 ako isang buwan? Kasi parang yun yung na, ano sa akin eh, doon ako na-catch na, pwede pa lang kumita ng Parang na-imagine mo na, pwede ka lang kumita. Yes, coach, nabaliw ako doon sa 6 digit na yun na income isang buwan. Sabi ko, may ganang income ba? Sabi nung apply ko, oo, meron. So yun, ikaw ngayon, ibisirol niya. Tapos sabi ko, sige nga. Tapos, i-explain mo nga sa akin yan. So parang nag-interest na ako. Kasi dati, talaga naman, lahat nag-invite sa akin, black. Hindi mo rin pinapansin. Hindi, coach, automatic pag sinabing, kabayan, may offer akong business sa'yo, ay hindi na matuloy ko sila. Binablock ko ng coach. Ang hard. Oo, ganun ako, coach. So, nangyari doon, nung sa kay Coach Susan na, siguro nagtiwala ko sa kanya. Gawa ng Kasi kapilin yun. Yes, coach. And yun, sabi ko, sige nga, explain mo yun sa akin. And that time, OFW din siya. Kaya yung pinakilala ko sa iyo. Kasi sabi niya, hindi, papagilala kita kay may mentor Kim. Siya yung mag-explain sa'yo. So yun, doon na nag-ano na. Siguro, that time nung inano coach, sabi ko, Lord, ito na ba yung yung sagot ng prayer ko, nabigyan ako ng sign kung mag-work or uuwi ng Pinas. Yes. Oo, kasi magpatapos na yung kontrata ko noon eh. Tapos sabi ko, mag-extend ba ako or uuwi, gano'n. Tapos sabi ko, ito na talaga yung Lord. Tapos sabi ko, sige nga. And yun, nung na-explain mo sa akin, doon ako na tauhan ba yung punta ko na. Bakit ko Genius dati? Maganda naman pala yung business. Okay. Sabi ko, bakit pala dati? Doon ko nga na-realize ko na, baka dati yung nag-invite sa akin kung pinagbigyan ko yun, baka nga ngayon, for good na rin ako, baka kumita na rin ako. So doon, sabi ko, sige, sasali ako. Yes, kasi that time, sumali ka. Yes, coach. And ang worst no ng time na yun, coach, gusto ko nang sumali. Pero di ba yung papa ko, yun yung nagkasakit. May sakit si Papa mo na, naalala ko. Yes, coach, na yung mga kapatid ko, syempre ako lang naman talaga yung may pera kasi ako lang yung may sahod. Tapos sabi sa akin, need ng 50,000 ni Papa. Kasi yung Papa namin, coach, namamayat na, hindi ko alam na ba yung sakit niya, sakit sa puso, sakit sa ganon. Tapos sabi ko, Diyos ko, wala akong 50,000. Sabi ko gano'n, wala akong 50,000, paano yan? Tapos sabi sa akin, mag-advance ka din sa amo mo, gano'n ang sinabi. Tapos sabi ko, Lord, grabe naman Lord. Sabi ko, wala nga akong ipon, may hawak ata ako that time, 18,000. Sabi ko, 18,000. Di ba nung time na yun nakausap kita, coach, na sabi ko, coach, sasali ako pero next month gawa yung papa ko. May sakit. Sabi mo. Yes, and yun, inibisiro mo sa akin yung products. Sabi ko maganda yung C24, pagkakamit mo sa papa mo yan. Yes, coach. And yun, parang nakita ko kasi yung mga testimony doon, okay naman pala. So yun, talagang niras ko yung 18,000 na hawak ko. Pinadala ko sa amin, 7,000 na yata yun. 7,000 pinadala ko sa amin. Sabi ko, wala ko ibang pera, yan lang. Kasi nga, pinadala ko dito yung... Oo, pinadala mo sa akin yung parang 8,000 yata yun, o 9,000. Yes, coach, kasi nahiyan ako nun, coach, so pinautang mo na ako. Oo. Kasi that time, may fun. So, namutang ka. Yes, diba? Nagulat kasi ako nung tinag mo na sa akin na pinautang mo na pala ako ng 7 heads. Oo. Sabi ko, oh my God, paano ko bayaran ng 7 heads? Yes. Kasi that time, magkano investment mo? 899? Oo, parang gano'n. Ngayon, yan. Tapos sabi ko, ayaw ko nung pinupost ako na may utang. Hindi naman kita pinost na may utang. Tinag na nabili na yung saving package. Oo, sabi ko, kinongrats kita that time. Yes, focus. Tapos, piniin ko yun si Susan, dahil dati ang pay ko, sabi ko, bakit ako nagkaroon na pala ng utang doon kay Coach? Pinautang na pala ako ng 7 heads. Tapos sabi niya, okay lang yan, bayaran mo ng pag nagkapera ka. Kaya yun, automatic nag-decide ako, sige Coach, padala ko muna itong yun. And yun, good news naman doon Coach, ang nangyari doon sa product. Gumaling ang papa ko doon. Nakatulong kay papa mo yung product. Yes, coach. Hindi na nagtuloy yung pagpa-doktor kasi naging okay yung papa ko. Yes, kasi sobrang ganda naman talaga ng C24. Yes, coach. Dahil doon ko, sinacrifice ko yung family ko. Kalahin mo yung 3 months na sahod ko, pinadala ko dito, and 3 months niya ako nagpadala sa amin. Kasi inaaway ako ng kapatid ko, yung asawa ng kapatid ko. Magpadala ka ng anak mo, kaya ito sabi ko, kahit katayin niyo ako, wala akong may padala sa inyo kasi wala yung amo ko nasa bakasyon. Sabi ko, 4 months yun bago uwi, saka palang makuha yung sahod. Ganon. So yun naman pala ako sa afternoon nung sinabi ko lang na wala akong magawa kasi wala yung amo ko.
So, nagagawa naman pala nila ng paraan na makakain. Sabi ko, hindi naman pala nagugutom ang mga ito. Pero nung nasanay nakakabigay ko siguro coach nakakabigay. Kasi nga, sanay. Kahit wala silang trabaho, naasa monthly, may padala. Yes. So, yun. As in, wala natitira sa'yo na sa kanilang lahat. Yun, doon coach na, doon ko na-realize talaga, grabe. Grabe pala talaga pag OFW ka. Yes, kasi parang ikaw obligado talaga. Yes, coach. So, pwede naman palang i-sacrifice. Yes, coach. Kasi naiisip ko doon, coach, hanggang kailan ako tutulong sa kanila? Pagka ba ako, kasi iniisip ko katawan ko, coach eh. Yes. Iniisip ko ang katawan ko. Paano yun? Kasi ramdam ko talaga sa katawan ko, coach, na pagod na ako. Pagod na pagod. Kasi walang tulog. Alam mo yung kulang sa tulog, 2 hours lang, nakatulog, ganun. Sabi ko, paano na lang pag ako wala ng ano yung katawan ko? Hindi ko na kaya magtrabaho. So, paano sila? Kaya siguro, sabi mo na, hinihiling mo kay God yung anong gagawin Yes, mo, coach. kung magtrabaho ka pa ba or uuwi na. So, yun na yung sign. Yun nga, coach. Kaya sabi ko, answer prayer. Yes. Yun. Ang galing, no? So, yun, coach. And yun, nung 3 months na yun na, coach, hindi ako kinukontak sa amin. Kasi nga, nagtampo. Nagtampo sila na hindi na Yes. nabibigyan. Kasi nagtampo. Kasi yun, totoo talaga doon. Yung 3 months, in advance ko sa mo, pinadala ko dito sa business. So, ang next ko talaga sa outback, 4 months. Okay. So, nung hindi ako minessage, coach, alam mo yung miss na miss ko na yung anak ko, gusto ko Hindi ka maging na, hindi nami-message. Hindi, kasi nga, galit sa akin at wala akong pinadalang pera. And yun, nung that time na yun, coach, pang 4 months, saka lang ako nila mini-message. Kasi alam nilang tapos na. Oh! As in, Yun. 3 months hindi ka na nagpaparamdam sa'yo kasi alam Hindi. nila 3 months wala ka namang Yes, ibibigay. coach. Kasi yun yung sinabi ko, 3 months hindi ako makapagpadala. And after ng 3 months, dahil alam nila yung sahuran ko, boy katapusan, bigla nag-message sa akin. Uy, kamusta? Ganon. Sabi ko, Jesse, kumusta ka na? 4 months na, ang anak mo dito, may sakit. Ganon agad ang bungad. Sabi ko, okay, padala ko mamaya. Ganon. So, Grabe. lagi may sakit ang anak mo, nasa abroad Yes, ka. coach. Sabi ko nga, ano ba sakit ng anak ko? Ba't lagi may sakit? Monthly, may Pero totoo sakit. may sakit din naman. Hindi naman, coach, yung mga ubo-ubo lang, kunting ubo-ubo. So, baka worry na sila basta no mo ang anak mo. Hindi mo, siyempre ba ikaw nanay, coach? Pag narinig mo anak mo may sakit, ay talaga namang bibigay mo lahat Yes, tama. sa anak mo. Kasi malayo ka eh. Yes, coach. Kaya ka nga pumunta ng abroad para sa anak mo eh. Yes, That's coach. why pag sinabi sa'yo na may nangyari, eh talagang go. Bibigay. Yun. Diba? Ibibigay. Kaya nga, So sa 6 years na yan, ano yung mga natutunan mo? ang dami ko natutunan doon, coach. Una-una talaga, coach, na dapat pala, coach, pag nagtatrabaho ka, imisan din sarili mo. Mag-invest sa sarili. Yes, coach. Imbisan mo, dapat yung utak mo laging happy lang. Kasi maraming cases sa abroad, coach, na yung mga OFW pagod baliw na. Sa sobrang isip, so na-stress, na-depress, yung iba hindi na nakauwi. So dapat talaga alis to rin yung utak. Yes, coach. Dapat, coach, ang ilagay mo lang sa utak mo, coach, yung mga magagandang nangyari lang, yung nag-iisip ka, puro maganda lang. Eh, Happy. how sila makakapag-isip ng maganda kung laging ganun kagaya sa'yo na mini-message? So yung anak mo, ano, so anong kailangan nilang sa tingin mo? Kasi that time, coach, sa akin naman, coach, kahit hindi naman talaga, pag naisip ko na, ay, pag sinabihan ako, may problema nito. Inako ko kasi dati lahat ng problema sa Pilipinas. Para alam mo yung, lahat na lang yata ng problema sa mundo, pinasan ko na, inako ko na. So pwede naman pala, coach, na, oy, instead na isipin mo yung mga problema, kasi di ba more on OFW, iyak-iyak. Kasi Yes. ganito, ganyan, ganito, ganyan. So umiiyak na. Sa akin naman hindi. Pagka every time na sinasabi may ganitong problema, wala. Kailangan kong gumawa ng way para ako ay maging masaya. Yes. So ako mahilig talaga ako, coach, manood ng yung mga comedy. Adik ako dyan, coach, yung mga comedy na mga movie. Hindi ako mahilig before, coach, ng mga chat-chat, ng mga chatroom. Hindi ako mahilig sa ganun. More on ako mahilig sa mga movie na comedy. So doon ako naging happy. And after noon, nakakalimutan ko na unti yung problema. Back to work. After ng work ko, kasi pagka naman talaga marami ka din ginagawa, coach, nakakalimutan mo yung iniisip mo, hindi pa ganun. Pag busy ka, hindi ka makakaisip ng negative. Yes, coach. Ganoon.
Tama eh, no? So, kailangan maging busy ka lang, umanap ka ng pagkakabisihan mo Yes, coach. para hindi mo ma-entertain ang negative na situation. Yes, coach. Ang natututunan ko din doon, coach, yun nga, yung 3 months na hindi ako nakapagpadala sa kanila, wala naman masama nangyari eh. Pwede naman pala eh, no? Yes. Sabi ko nga, pwede na, 3 months na eh, wala eh. So, bakit? Sabi ko eh, kakampi ko sarili ko lang eh. Yes, diba? tama. So, dapat sabi ko, dapat mas imbisan ko yung ano ko, yung utak ko, paganahin ko yung utak ko na maganda lang isipin ko. So, yung 3 months na sacrifice mo na yon, ang dami mong realization na pwede Yes, naman coach. pala na hindi lahat sa akin. Yes, coach. Kasi yun talaga, very thankful ako doon sa 3 months na yun. Oh, yes. Kasi Ganun, no? doon ko nalalaman talaga, kaya naman pala eh, na wala yung support ko doon. So, bakit nung nasanay ako na monthly, pag na-demand automatic, okay. Diba? So, doon ko naisip, grabe pala talaga ang OFW. Sacrifice, hindi Yes. talaga madali. Yes. Yun. And yun, naisip ko doon, coach, yung pagod na yung katawan ko. Mhm. What if may masamang mangyari sa akin? Yes. What if bumigay yung katawan ko? Hindi na hinaya. So, paano ko tutulungan yung family ko? Yes, tama. So, kailangan ingatan din talaga sarili. Yes, coach. Kailangan mo rin mag-invest sa health, coach. Yes. Yeah. Kasi isa yun, coach. Paano ka, kung ikaw lalo kung ikaw yung breadwinner sa family? Yes, Tapos tama. may anak ka. Tapos pinabayaan mo yung health mo. Patay-patayan ka dyan. Diba? So, binabaliwala mo yung health mo. Yun pala, hindi mo na matulungan yung family mo pag may masama nangyari sa'yo. Tama. Yun. So, doon ko talaga ko na-realize na, oy, parang tama na. For the 5 years that time, sa 5 years, wala man lang natira sa akin. Sabi ko, siguro hindi naman ako masama. Kasi sa 5 years, lahat binigay ko naman eh. Yes. Sabi ko, kung kulang para sa kanila yung tulong na binigay ko, yun lang yung kaya ko. Sabi ko, it's time naman siguro na sarili ko na naman yung tulungan ko. Para mas matulungan ko kasi. Okay. Talaga ko, every time na may problem ako, pinagdarasal ko lang talaga kayo. Hi, the best. Yun. So, Yes. kailangan mo lang talaga, wala, surrender mo lahat kay Lord eh. Kasi nga sabi ko, yung sa akin na, nangingilan naman ako ng sign eh. Bakit pinakita sa akin yung business? Oh, yes, exactly. Dapat nakadikit ka sa taas. Yes. Yung spirit mo, dapat yun na nakakonect lang kay Lord. Spirituality, talagang galing, no? Susurrender ka kasi sabi mo nga, the end of the day, sarili mo lang talaga yung makakatulong. Yes. Kasi nasa abroad ka, lahat pinadala mo na sa pamilya mo. Ngayon, pag wala kang mapadala, wala sila. Yes, coach. Pero nang time na, ginawa mo sinacrifice mo in just 3 months lang, nagkakameron din naman ka. Yes, coach. Sabi ko nga, minsan pala pag yung sobra yung tulong mo, coach, ginawa ko ng tamad yung family. Kasi nung time na hindi ako nakapagpadala, coach, bakit nagkaroon sila ng pera? Kaya pala dumiskal. Kaya naman palang magtrabaho eh. Pero bakit nung monthly talaga ako nagbibigay? Kasi yung kuya ko, hindi ko naman ano yung kuya ko kasi malaki din na itulong sa akin. Kaya that time, hindi talaga ako nagre-reklamo. Sabi ko, payback ko to sa kanila. Sa itinulong sa akin din. Pero that time, darating pala talaga yung time ko sa mapapagod ka eh. Oh, tama. Yun. Napapagod ka yung utak mo, mentally, yung body mo, napapagod talaga po. And that time, nung na-realize ko nga, meron naman palang nakikitang trabaho eh. Pag wala akong binibigay. So, ibig sabihin, umasa na. Kasi sinanay mo din. Yes, ikaw rin ang may gawa. Kasi sinanay mo rin na humingi, hindi naman siguro humingi, sinanay mo na maging obligado ka. Yes, coach. Kasi yun sa akin, coach, automatic talaga yung pagsahod. Diretso. Yes. Sinisin ko na kagad, ito yung control number. Kahit hindi naman nagme-message sa'yo, Yun. automatic. Yun, coach. Kasi parang iniisip ko that time, may utang na loob ako. Nung nag-invest na ako sa negosyo, talagang sabi ko, hindi ko sasayangin yung time na binigay. Kasi naniwala talaga ako na pinakita sa akin yung business, pinag-pray ko sa kanya. Okay. Yun. So yun, naisipan ko din mag-full time kasi gusto ko na talaga din mag-full time that time, coach. Nasabi ko, ito na yung last year na nag-work ako sa abroad. Kahit gaano pa kalaki yung offer sa akin, ayaw ko na. Kasi parang doon talaga ako, coach, yung katawan ko
yung utak ko nagsama-sama na pagod na. Tama na. So, Parang ganun. nung ginagawa mo yung business, madali ba sa'yo? Sa umpisa talaga coach, hindi. So, lahat naman talaga ako sa umpisa, walang madali eh. Yes, tama. Kasi parang kagaya nung start din ako sa abroad, hindi din madali sa akin. Kasi hindi ko naman alam lingwahe doon eh. Arabic, ako nag-i-English, hindi kami nagkakaintindihan. So, ganun din sa negosyo. Nag-start din ako, hindi ko alam paano present. Yes. Hindi ko alam ano ba yung mga gagawin ko, step by step. Pero wala kang tulong ng game program. Okay. Yun. Wala kang tulong kasi doon tinuturo lahat ng training. Step by step. Yes. At naniniwala ako, coach, na kapag porsigido ka, willing kang mag-all out doon sa mga tinuturo sa'yo. Yes, tama. Yun. Willing mo siyang kopyahin yung tinuturo sa'yo. And yun, pag kinopya mo yung bagay na yun, pag nag-training ka, i-apply mo, gawin mo siya into action. Tama. Kasi useless din naman yun po so nag-training ka, and then after ng train, wala. So wala din. Katuwang nito, nung ginawa mo na yung negosyo, tama, hanggang ngayon, grabe yung naging transformation sabi mo nga. Ayun po. Diba? Kasi din sabi mo nga, you need to invest your health, tama? Yes. Sa sarili mo, tama? Kailangan mo muna mag-invest doon. Nasa negosyo, nag-invest na sa negosyo, pero bago kumita ng ganito, ano yung mga talagang sinacrifice ni Jessie? Ay marami, coach. Kasi nung nag-start ako dito, coach, syempre nung bago ako nag-full-time dito, hindi ako sanay na monthly, walang sinasama. Diba? So malaking sacrifice yun sa akin, coach, kasi hindi ako napagdala sa anak ko, 1 month. So inaaway ako ng family ko, yung kapatid ko, sinasabi Nag-start ka niya, no? Yes, coach. Yung start ng full-time ko, first Mm. month na nag-full-time. So that time kasi coach, parang hindi pa madali sa akin yung market ng Nigeria. Kasi marami akong pay in that time, OFW. Yes. Tapos iba biglang Nigeria. So that time hindi ko pa kabisado masyado yung market noon eh. Tapos yun, talagang sinacrifice ko coach na okay, ini-ignore ko nga yung family ko. Diba? Sabi ko, Lord, in-ignore ko lang man yung family ko eh, kasi may good naman yung purpose ko. Kasi nai-stress ako before coach na kinukulit ako na bumalik ka sa abroad, parang baliw dyan. O nangyari sa'yo. Tapos sabi ko lang sa sarili ko, ano bang gusto ng mga ito? Instant na pag-start ko ngayon dito sa negosyo, boom, bukas million agad. Sabi ko lang ganun sa abroad ka ilang years ako eh. Yes. Wala din naman nangyari. Tama. Yun. Sabi ko, sacrifice ko muna ito ngayon, Lord. Ngayon lang naman ito eh. So, ang galing, no? Nung nasa abroad ka, lagi ka rin kumakausap kay Lord. Kasi siya nga yung nagbigay ng reason para mo pinulta, kaya ginawa yung business. That's why every time na may mangyayari sa'yo, Lord, Yun. ang galing ng ganun. Sa kanya ka lang talaga, Lord. Sa kanya ka lang talaga tatawag. Connect. Yes, tama. Kukunik ka sa kanya. Kasi niwala talaga ako, coach, na kapag naka-connect ka sa kanya, yung lahat ng imposible, magiging posible ka. Tama, tama. Galing, no? Tsaka, tinuturo talaga din dito sa atin, eh. Yes, coach. Kaya nga, lagi sinasabi, akala ng iba, ang negosyo is more on pera. Ay, hindi, coach, kasi totally nung nag-join ako dito sa business coach, ang laki ng changes sa akin. Hindi lang sa sarili ko. Lahat halos lahat package, whole package, yung mindset, yung character ko. Kasi dati talaga pag sinabing Bisaya, ay maldita yan, suplada yan. That time, akala ko good na yung attitude ko eh. Pero hindi pala eh, ang dami palang sablay-sablay doon na kailangan ko din ayusin eh. Marami pa talagang i-change. Yes, So, yung change mo, ito na nag-harvest na. Yes, coach. And yes, ngayon coach yung mga ganun nangyari. Actually, I'm grateful na ganito nangyari sa akin. Parang unti-unti nakukuha ko na yung mga gusto ko. Pero alam ko hindi pa naman talaga to eh. Yes. Yes, kasi hindi pa Alam mo, may mas deserve pa rin. Yes, coach. Naniniwala ko na hindi lang naman yun yung pangarap ko, coach. Yes, Marami. tama. Yun. Marami. And hanggang ngayon, kumakapit pa rin ako kay Lord. Yes! Hindi dapat mo walang pagkapit kay Lord. Yes, coach. Tama eh. Nitong May,
Yung papa ko is bigla nag-chat, kumusta Jim? Ganon. Tapos sabi ko, ay pa, kumusta? Ako yung kumusta. Tapos sabi ko, ay pa, kumusta? Tapos sabi niya sa ospital ako. Hospital si papa mo. Oo, sa ospital siya. Hindi, nagulat ako. Sabi ko, bakit ka na ospital? Yun, nagkaroon siya ng operation. Nung sinabi niya kasi, sabi ko, kumusta dyan pa? Ito, ganyan. Tapos sabi niya, may ganito nga, ibiling gamag, ganyan. Sabi ko, sige, padala kita. Ang galing, no? Diba? Diba? At saka, buti ka lang talaga nasa ganitong negosyo ka. Ayun na po. Kasi kung nasa abroad ka, kakalampagin mo na naman ang amo mo. Kaya nga po. So yun na, sabi ko, pinag-pray ko nga kay Lord Coach na, Lord, habaan mo pa ang buhay ng Papa ko, Lord, kasi gusto ko pa siya i-pay back. Bigay mo lang sa akin yung mga blessings na deserve ko. Basta yun, Lord, magagawa ko ng paraan, Lord, mapasaya ko lang yung Papa ko. Every night talaga, Coach, pinag-pray ko yan. Lord, iwan na mong bala sa family ko, ingatan mo silang lahat, kasi basta yung Papa ko, Lord, bigyan mo pa ng mahabang buhay. Kasi gusto ko pa mapa-experience sa kanila yung mga bagay na hindi rin yung experience. Yes. Hindi mo naman obligado talaga yung family mo eh. Okay, yes. For me kasi, hindi mo talaga obligation. Tama. Masasabi ko lang na obligado ako sa anak ko lalo pag maliit yung anak mo. Yes, obligation mo yan. Anak mo yan eh. Lalo na pag yung anak mo is hindi pa talaga kaya din yung sarili niya. Yes. So yun, masasabi ko, obligation ko yun. Mm. Yun. And sa parents naman, pagdating sa parents, siguro magiging obligado ka doon sa parents mo kapag yung parents mo is totally matanda na hindi na rin kaya magtrabaho. Tama. Yes. So para sa akin, yun yung magiging obligado mo. Pero the moment na yung parents mo, kaya pa naman pala magtrabaho and kaya pa nila i-support din yung sarili nila, it's okay na magbigay ka sa kanila ng paunti-unti. Wala nung kumita ka ng 30,000, 40,000, 50,000. So, doon mo na na-realize na kaya naman pala, kasunod-sunod, di ba? Yes, coach. Especially, marami ako na-inspire ko doon sa ibang nakikita ko. Ay, ang galing naman ito. Kumita ng 200,000. Diba? So parang sabi ko, Lord, ibigay mo pa kasi maliit pa pala yung kinita ko, Lord. Grateful ako sa binigay mo, Lord, na blessing. Pero meron pa pala mas malaki. Yes. Na alam ko na kaya naman pala talaga. Yes po. And yun nga, minsan ko sinasabi na, ano nito? Sama-sama ng ano. Tapos wala, in-ignore ko lang yan. Sanay na ako sa ano, sabi ko, hindi na naman ako kilala, deep inside eh. Yes, nakikita niyo sa outside ko na ganyan ako mag-interact, ganyan ako mag-react. So yun yung ginudge niya sa akin na ganyan ako. Pero hindi, sa inner ko, ako yung nakakilala kung sino ako yun. Diba? Tama eh. So, parang marami kasing tao na nangangarap. Tama? Maraming tao na pag nakikita yung mga ganitong, pwede naman pala. Yes. Tama na, kaya ko rin naman yan. Nangangarap sila eh, di ba? They dreaming again. But, nung ginagawa na yung business, ang daming tao na di-discourage. Diba? Ang daming tao na kumukontra. Sabi nga, nandun yung mentality, crab mentality. That's why meron mga tao na nabubuhay na ngayon pangarap, biglang namamatay ulit dahil sa mga taong gano'n. Yes. Diba? So, ano yung masasabi mo sa mga tao na hindi na nga nag-join, nanghihila pa pababa? Ano pwede mo i-message sa kanila? So for me, coach, normal kasi dumaan ako ng ganun din, coach. Family ko nga, ganun din. I-start. So siguro masasabi ko dyan, huwag niyong pakinggan yung mga nanghihila sa inyo pababa kasi hindi yun ang magbibigay talaga sa inyo ng income na gusto niyo. So, kumbaga, for me, coach, ang ginagawa ko dyan, coach, ito, hinihilang ko baba nito, baka nakita niya na ako'y aangat. So, kaya sabi niya, siguro naisip nito sama-sama tayo dito sa baba. So, parang ganon yung, ano ko na, every time na may nagsasabi sa inyo ito, hindi, papatunayan ko sa'yo na mali ka sa inisip mo. Kasi nga, sabi ko before, sinasabi na walang yumaman dyan So, the moment na nire-reject ako, scam daw. The moment na yun ang na-encounter ko, kasi lalo ka pang ang tawag nito, mas dapat lalo ka mag-eager. Pakita mo, yes. Mas ipakita mo doon sa tao nagsabi sa'yo ng negative, na mali siya.
huwag mong hayaan na yung sinabi sa iyo ng tao na yun, magiging totoo sa iyo. Yes. Kasi sabi ko, at the end of the day, hindi naman siya yung bibili ng bigas. Yes, coach, totoo yan. Pero para sa'yo, kung ikaw naniwala ka doon, malamang nasa abroad ka na. Yes, coach. Kasi yung taong yun nang di-discourage sa iyo, the moment na ikaw nakikinig ka doon sa kanya, the moment na nawalan ka, mas lalo kang tatawanan. Sasabihin, oh, sabi ko sa iyo eh, wala na, hindi yan totoo eh. Yes, tama. Diba? Pero kung yung taong yun, instead na din-discourage ka, ginalingan mo, diba? Mas lalo kang lumaban. Pag nakita na umangat ka, di mo alam, yun pa yung lalapit sa iyo, yung magpatulong sa iyo para Yes, tama. mangyari sa kanya yung nangyari sa iyo. Yes. So, kailangan lang naman pala na ipaglaban mo yung pangarap mo eh. Yes. Kasi sabi mo nga, the end of the day, hindi sila ang magbibigay, magpo-provide ng pangangailangan mo. Yes po, coach. Totoo yan, coach. Kasi experience ko yan. Yes, tama. Sabi ko nga, ito yung totoong experience. Yes po. Na ngayon, very easy na lang sa'yo na i-provide. Sabi mo nga, yung nangyari kay Papa mo eh. Diba? So, nagiging easy lang naman sa'yo yung ganung bagay kasi nga, paulit-ulit na pinagdaanan mo in life na nalalampasan mo, gumaling ka eh. That's why yung ngayon, wala na. Very easy. At pag may pera talaga, o sige pa, padala mo na. Ang bilis na sumagot eh, no? Samantalang sa abroad, Mag-ataya pa ng sahod. puutang ka muna kay amo, no? Yes. Pag wala pa yung sahod mo, mag-cash advance. Oo, turo agad sa'yo cash advance. Yes. Pero dito, hindi. Cash ATM mo, withdraw pa. Yun. Bayad, bumili ka ng gamot mo, etc. Ang galing. So, kailangan mag-invest. Imbisa ng sarili, Mindset. imbisa ng mindset, Imbisa ng health. imbisa ng health. Yun, kung nasa business ka na, mag-invest ka rin sa business mo. Yes. Mag-invest ka, magnegosyo ka. Yes. Bakit ina-advise mo sa mga OFW na magnegosyo? Actually, coach, yung pagiging OFW kasi, okay naman siya. Pero for me, hindi siya pang habang buhay. Kasi marami sa nag-OFW coach na ang babata pa lang, may nagkaroon ng sakit, hindi na makabalik sa abroad. But kung nandito ka sa negosyo, coach, pag may sarili kang negosyo, especially ganitong negosyo sa online, for me, ito yung pinakamagandang negosyo talaga. Kasi, na-try ko before na mag-start din ng negosyo sa amin. Yung mga simpleng negosyo lang sa probinsya, mga sari-sari store. After a month, sarado na. Di sari-sari, naging sira-sira na. So, ganon. So, for me, pag nandito ko sa negosyo na ito, kasi ang ganda ng negosyo, ang ganda talaga ng company natin. Kasi dito, the moment na nag-join ka, ito na yung negosyo mo, lifetime na eh. So, walang kukuha sa'yo. Hindi ito babawiin sa'yo eh. Diba? So, kung nandito ka talaga sa negosyo, kaya advice ko sa mga OFW, kung meron nang kayong negosyo nandyan eh, for me, mas maganda na meron din kayong another source of income pa na negosyo na like this online business. Although maraming OFW na negative sa online business. Yes. But for me, ang online business, kaya mo siyang gawin, coach, kahit saan ka. Kaya mo siyang gawin, even nagta-travel ka. So dito ko nga, sabi ko nga, dito ko na-experience na magkakaroon ng lifestyle, diba? Dito magkakaroon ng lifestyle na, uy, ang galing. Kasi, imagine mo yan, kikita ka pala ng ganito within one day. At the same time, napasaya mo pa ang sarili mo. Kasi nai-enjoy mo. Yung mga dating pangarap ko, imagine ka, kagaya nga ng sinabi ko, na yung mga Boracay, mga Palawan, ini-imagine ko lang yung before ko, anong meron dyan. Pero ngayon, coach, pabalik-balik na nga, coach eh. So, ang ginogol na ngayon, coach, international na eh. Yes. Diba? So, yun yung advice ko sa mga OFW kasi parang kagaya ko, kung hindi ako nagnegosyo ng ganitong negosyo, maybe until right now, coach, nasa abroad ako eh. Kasi wala talaga ako ibang maisip before na magandang gawin eh. Kasi nga, sabi ko nga, nakatry ako ng business na traditional. Sari-sari, sira-sira ang nangyari eh. So, pag dito ka sa negosyo, online, gagawin mo lang siya through online.
Diba? So, sabi ko nga, ito yung best na negosyo na nakilala ko. Lalo na kung nasa tamang system ka na, nasa tamang team ka na. And yun, very grateful ako sa Krypton Worldwide. Kasi dito talaga ako nag-start from the start until now na hindi ako tumitigil sa naaralin yung negosyo. Kasi alam kong, yes, ganito yung nakikita nila, hindi pa naman talaga ito eh. Yes. So, alam ko marami pa rin akong matututunan and gusto ko rin po i-share dun sa iba. Yes. So, yun yung maganda sa negosyo ko na yung mga natututunan mo dito, hindi lang para sa'yo. Kaya mo din siyang i-share sa iba. And yun yung pinaka-sarap pala sa feeling coach na hindi lang ikaw yung kumita, marami ka pang tao na iba na natatouch. Not man financially, but yung iba through inspiration. Yes. So yun pala yung pinakamaganda na pag may ibang na-inspire sa'yo, yun pala yung pinakamagandang nangyari na natutulungan mo sila na ma-inspire din na gawin din yung mga pangarap nila. Yes, So, exactly. Hindi lang naman dahil sa kaya mo sinishare is, uy, sumali ka dito sa amin or what, yung maambagan mo lang sila na Yes. buhayin yung mga pangarap nila. Yes. Dahil deserve mo na kuhanin yung dreams na gusto mo. Minsan lang, sa sobrang dami ng situation sa buhay, minsan nakakalimutan na lang mangarap. Yes. Na may gagawin ka lang pala. Yes. Tama, ipaglalaban mo lang pala. Yes. Para tuparin yung mga pangarap na yun, pwede naman pala. Yes, coach. Kasi nga sabi ko, kung kaya mo nga naging pagsapalaran sa ibang bansa eh. Na ibang bansa yun, imagine mo yun. Wala ka namang alam doon sa bansang yun eh. Kung anong mangyayari sa iyo doon. Pero bakit naging pagsapalaran ka? Yes. So, bakit kung nandito ako sa negosyo, hindi mo siya seryosohin? Eh, kung nakikita mo naman na ang dami na kasi hindi lang naman, di ba hindi lang naman 100 ang naging milyonaryo dito. Diba? So, kumbaga, yung mga nangyari sa mga nauuna ngayon, naging milyonaryo, nakikita naging milyonaryo, nagkakaroon ng mga bahay, kotse, mga gano'n. Mangyayari din naman yan sa atin eh. Kung hindi man binigay sa'yo ngayon, naniniwala ako na pag tinuloy-tuloy mo yung negosyo, sineryoso mo, pinukusan mo, and yun, kapit kay Lord, and yun, bibigay talaga sa'yo, coach, at the right time. Kasi walang imposible talaga, coach. Kapag yun na yung breakthrough mo, ibibigay sa'yo ni Lord na hindi mo alam. Yes. Na kapag talaga tayo mo na, kahit hindi mo siya hiniling, ibinibigay na sa'yo. Yes, galing. Tama. Pag time mo na, kahit hindi mo hinihiling, kusang ibibigay sa'yo. Yes. Wow! Thank you so much, Jane. Very, very inspiring na talagang grabe, punong-puno ng learnings, punong-puno ng inspiration tonight. Diba nga? So, again, thank you so much, Jing. And last message mo sa kanila na So, last message ko sa mga leaders natin na mga part-timer man dyan or full-timer. So, especially sa mga OFW leaders natin na kung ngayon, feeling mo nahihirapan ka, so yun, surrender kay Lord and ituloy mo yung laban ng buhay mo kasi walang tutuloy niyan kundi ikaw lang sa sarili mo. And kung may pangarap ka, ituloy mo, gawin yung pangarap mo kasi darating talaga yung time na yung mga pangarap mo lang, mga simpleng bagay man yan or malaking pangarap man yan, ibibigay sa iyo kasi deserve natin lahat na magkaroon din ng mga ganung bagay na ginugusto natin. So, kung ngayon hindi man binibigay sa iyo, okay lang po yan kasi maybe hindi pa yung time, di ba? Maybe hindi pa yung time and maybe hindi ka pa ready na pag binigay sa iyo ngayon ni Lord, yung blessing na yun, hindi mo pa siya kayang i-ano sa sarili mo. So, naniwala ko na pag yung time mo na yun, yun nga, sabi ko kanina, kahit hindi mo siya hiniling, ibibigay sa iyo kasi yun na yung time na para sa iyo. Yan. So, thank you so much. Thank you so much sa Krypton Worldwide, of course, and sa ating Kim program. So, yun yung team na nakatulong sa akin, lalo na ngayon. And until now, nandito pa rin. So, yan. Thank you so much, Coach. yun, thank you so much, Coach Jing. Again, guys, thank you so much sa inyong lahat, di ba? So, I know na tonight,
Marami tayong natutunan. Okay? So, again, subaybayan nyo yung next episode natin ng Kim Talk, Real Talk. Totoong kwento ng buhay journey ng isang tao na nagsumikap sa buhay para maabot kung ano yung meron siya ngayon. Okay? And next episode natin, next week, grabe, habakan nyo yung mga gagawin ng Kim program ay ng Team Krypton Worldwide. Yes, nakaka-excite. Yes, so abangan nyo yung Kim Talk, Real Talk. So, nasa ibang lugar tayo.